Hello mga lods, share ko lang po ang ginawa kong wiring diagram para sa loud horn ng motorsiklo natin. Bali ang diagram na ito ay composed of fuse at relay. Explain ko po sa inyo kung bakit kailangan lagyan ng relay kapag loud horn ang i-install sa motorsiklo natin. Unahin muna natin ang wiring diagram. Para sa akin, ito ang pinaka-safe at efficient na wiring diagram kung mag-i-install tayo ng loud horn. Sa mga may balak na mag-DIY dyan sa pag-install ng loud horn sa motorsiklo nila, sana makatulong po ito sa inyo. Mga kailangan nating materyales na dapat bilhin. Una, fuse at fuse holder. Sa pagbili ng fuse, dapat ang ampere rating nito ay 25 amperes. Pangalawa, loud horn. Kahit anong brand, depende sa brand na bet nyo. Mas mataas na decibels, mas malakas ang tunog. Pangatlo, relay with socket. Electromagnetic relay po ang ampere. Ang ampere rating niya ay at least 30 amperes. 4 pin po ang terminal niya. Pangapat, wire. Ang required na wire sa loud horn ay dapat malaki. Ang suggestion ko ay dapat at least number 14 AWG o American wire gauge at ito po ay stranded wire. Panglima, terminal lug at shrinkable tube. Mas recommended pag ginamitan ng terminal lug sa pagtatap ng wire sa battery para iwas loose connection. At mas maayos at maganda pag naka-shrinkable tube ang gamit sa mga wires na dugtong o splices. Bakit required ang electromagnetic relay sa loud horn ng motorsiklo? Kilalanin muna natin si relay. Ayon sa google.com, a relay is an electromagnetic switch operated by a relatively small electric current that can turn on or off a much larger electric current. Ang component ng electromagnetic relay ay coil at terminals. Ang terminals ng relay ay may 4 at 5. Ito po yung tinatawag na 4 pin at 5 pin. Ang terminal ng coil ay 85 at 86. Kapag sinuplayan mo ang coil, magkakaroon po ng electromagnetic induction. It means, automatically, siniswitching ng coil o minamagnet ang contact into on or off. Sa contact naman, meron po normally open at normally closed o yung tinatawag na NO o NC. Ang terminal po ng normally open ay terminal 30 at ito 7. At ang normally closed naman ay terminal 30 at ito 7A. Sa diagram po natin, hindi na po natin kailangan si normally closed. Sa terminal na normally open o NO, dito po natin itatap ang circuit na malakas ang ampere rating niya. Ito po yung loud horn. Sa terminal naman ng coil, ito po yung supply niya. Kukuha po tayo ng supply sa stock horn na circuit. Si loud horn, mataas po ang decibels niya. It means, nagkukonsume po siya ng mataas na power kumpara kay stock horn. At the same voltage, which is 12 volt, mas malaki po ang ampere rating ng loud horn. Correct me if I'm wrong. Ang ampere rating ng stock horn ay mababa ng 10 amperes. At ang loud horn naman ay mataas sa 10 amperes. It means, ang circuit ng stock horn ay smaller current lang. Kung napapansin nyo, sa stock horn na wire, ay parang same lang ng wire sa mga ilaw. Same size lang po siya. In short,
Naka-manufacturing design lamang ang stock circuit na kayang-kaya lamang at shape para kay Stockhorn. So tayo, gusto nating malakas na busina para maangas ang tunog ng busina ng mga mutmot natin. Ang tawag dito ngayon ay modification ng horn. Modified from stock horn to loud horn. Mag-modify o magpalit tayo ng loud horn. Pero ang design na circuit lang ni manufacturer ng motor ay para lang sa stock horn. Kaya ngayon, gagamitan natin ng relay kapag loud horn ang i-install sa motor natin. Ano ang purpose ng relay? Ang purpose ng electromagnetic relay ay para proteksyonan ang manufacturer's circuit design ng motor natin. Lalagyan po natin ng relay para hindi sirain ng loud horn ang circuit, wires, at devices ni stock horn. Tama po sabi nila, pag loud horn, dapat may relay talaga para hindi masira ang motor, lalo na sa electrical parts. Ang stock horn na circuit kasi nakadesign lamang sa smaller current, kaya nilalagyan natin ng relay kapag loud horn kasi needs bigger current o power si loud horn. In short, dinagdagan natin ng loud horn circuit ang motor natin. Ang stock horn na circuit, ito po yung gagamitin para i-automatically switching ang dinagdag natin na circuits, which is dito nakalinya si loud horn. Diretso po dapat nakatap sa battery si loud horn circuit natin. Kaya need natin at least 30 ampere rating ng relay para it can allow the current pamunta sa loud horn. Dapat malaki din ang wire para hindi masunog for a longer usage. Pag maliit ang wire na gamit, hindi po ito makakaresist sa current na dumadaloy. Say for example, sa tubig. Pag malaki ang tubo, maraming tubig ang dumadaloy. Kapag maliit naman na tubo, ay kunti lang din ang tubig na makakadaloy. Ang loud horn required more current o power from the battery para tutunog ito ng malakas. Kaya, nidlakihan ang wire so that it can allow higher current to flow in a circuit. Isa pang tanong, ang relay ba nagpapalakas ng busina? Ang sagot, hindi po. Switching lang po ang function ng relay. Lalakas ang busina mo kapag malalaking decibels ang binili mong busina. Tamang circuit diagram, wastong devices, at materyales ang gagamitin. Dito naman tayo sa fuse. Ano ang purpose ng fuse? Bakit needed pa ito? Ang purpose po ng fuse ay proteksyonan ang circuit in case may grounded o shorted na mangyayari. I-cut po ni fuse ang circuit para proteksyonan nang hindi masira ang mga devices at pati ang battery. So, yan lang po mga loads. Sana may matutunan po kayo sa video na ito. So, kung may mga katanungan po kayo regarding electrical para sa mga motor natin, comment lang po kayo dito sa ilalim. At pa-subscribe na rin po mga loads kung sino pa hindi nakapag-subscribe para updated po kayo sa mga video ko. Yan lang po. Salamat. Ride safe mga loads.